Naka-on tong TV, pero walang picture. Merong sound, as you can hear it. Bigla lang nawala ang picture nito habang nanonood ako ng news sa TV. Nung una, akala ko nawala lang yung signal ng digital TV, pero nang tumagal, nagduda na ako. So I opened the menu of the smart TV, wala pa rin. Binalik ko sa TV at nag-change channel ko, wala pa rin picture. So nagkudkod ako na nasira tong aking TV. Kung mapapansin nyo, I don't know kung maklaro sa screen, may light pa to. Kung titingnan nyo dito, may light siya. So, again, we'll just try. Subukan natin ilawan to kung may makita tayong image behind the screen para ma-roll out na natin kung sira ba o hindi yung backlight. So, wala. Wala kang makita na image. Then, pag i-touch mo to siya, nag-iilaw, okay? So it means okay yung backlight niya. Makikita nyo rin sa kuha ng aking security camera from Xiaomi na nag-blue screen ito instead of black nang mawala ang picture. So obviously, merong backlight. Marami na akong nakita na video sa YouTube kahit before pa that show this is a common problem. Walang picture but merong sound and backlight sa mga TCL TV. I am attempting to repair this. Kung nagkataon backlight ang sira nito, I will not dare to repair this because sa laki ng screen nito, 49 inches. It's so delicate to open this. Ang pagbaklas ng panel, napakadelikado. Kailangan dito ng extra tools like suction para maangat safely ang LCD panel at kailangan mo ng katulong dito. Di pwede ikaw lang mag-isa. Hindi ako trained technician to repair modern TV sets like this. Sa aking panahon when I was studying applied electronics back in the 80s, wala pang flat screens. Ang mga TV dati ay CRT or cathode ray tube yung screen niya. Kung sa flat screen ang ginagamit sa pag-ilaw ng screen ay backlight, LEDs, ang sa cathode ray tube is mismo yung cathode ray tube na sinusuplayan ng ilaw galing sa flyback transformer. So meron ko makita maraming videos, tutorial videos on YouTube about how to repair symptoms like this. So, subukan natin. Usually, pag mag-open ka ng ganitong klase na appliance, may mga markings sa likuran kung anong screw yung tatanggalin mo. Okay? Hindi lahat ng screw na nasa likuran ay dapat tanggalin. Kaya may marka dito, may mga arrows yan. Yung may mga arrows, that means yun ang tatanggalin mo na screw. Para maging easy para sa'yo na ibalik yung mga screws kasi one of the problems kung mag-disassemble ka, hindi mo na alam kung saan ilagay yung mga screws na tinanggal mo. Okay? Lalo na pag magkaiba yung sizes ng screw. Okay lang kung pareho lahat, okay? In this case, medyo pareho lahat, so hindi tayo masyadong problema. Pero kung maaari, i-record nyo yung buong pag-dismantle mo para pagbalik mo, kung nahihirapan ka, you can just review the video. Natanggal ko na lahat ng screw sa likuran niya, sa likuran na cover, except this one. May nakalagay dito, may silyo dito, stop, don't tear it up before our help. Kung tatanggalin mo ito siya, ang screw dito, mawalan ka ng warranty, ma-devoid yung warranty mo. Pero itong TV ko, wala na itong warranty eh. So, tatanggalin ko na lang ito. What is inside are actually the same dun sa mga nakikita ko sa mga video tutorials. So, at least may idea na tayo kung paano natin ayusin to. Madali lang ma-identify ang mga boards dito. Ito yung motherboard niya. Dito lahat ang control ng TV. Makikita mo ang mga processors dito. Then may heatsink na malaki dito para sa kanyang mga processors na integrated circuits. To the right is yung mother supply board. Nakaseparate siya yung mother supply board. Huwag mo siyang, hindi natin galawin yan kasi walang problema sa power. Okay? Then this one is the Wi-Fi module. Dito naman is ito yung power switch module at ito ay
speaker. Pwede mo matanggal to actually. Okay. Remember, the speaker here is tuned by, or the sound here is tuned by Harman Kardon. That's the left speaker or the right speaker. Then there's another one speaker here. So pagkakataon ko na rin ito na linisin to. Medyo likabok na. Then ang titingnan natin is yung circuits that drives the LED, the screen, LED screen. So dito ang T-con board ay andito sa ilalim, protected by this metal. So we have to dismantle this metal. Tanggalin natin to para makita natin ang T-con board at iba pang circuit boards na nakakonect sa LED screen. Yung iba, tawag na nito ay hindi T-con but top board. Siguro dahil isa lang ang flex nito from the motherboard. But this is actually T-con because without the T-con board, the panel cannot work. T-con is an interface that works between the motherboard and the panel. T-con is short for timing controller. Bawat pixel sa screen ay kinokontrol ng T-con. Kung titingnan maigi ang board, there are two identical circuits here. One is for the left and right sides of the panel. Makikita nyo dito, dalawa yung gates dito, ito at ito. So there are two sets of circuit in this board sa T-con. Kung titingnan din natin ng close-up tong kanyang flex terminal here, makikita natin na yung first 8 pins dito ay para sa isang side at saka yung next na 8 pins ay para dito sa kabilang side. Tingnan mo, mag-identical dito ang dalawang circuit. So yung first 8 para dito, yung next 8 para dito, then the rest of the pins ay para dito sa circuit niya. Now my challenge is to find the test points for voltages on the board. Ito yung first step sa pag-ayos nito as suggested in the tutorial videos. It's really a problem for me kasi ang liit ng mga marks. I need magnifier para mabasa ko lang ang mga markings dito. Ang dami kong pinanood na video tutorials and most of those technicians are saying terminologies na sila lang yung nakaintindi. Kasi yung video nila ay designed for younger technicians na nagsisimula pa lang. So tinuturuan nila yung mga ibang technicians. Kaya ganon. So they mention acronyms or initials like VGL, VGH, VCC. Okay? So, but most of the time, hindi nila in-explain kung ano yun. So, nanood pa rin ako ng ibang videos until I found one video by a foreign content creator discussing about the theoretical side of a T-con. So, modesty aside, magaling ako sa theoretical. So, naintindihan ko yung discussion. Now, ito pa lang sinasabi nila na VCC, VGL at saka VGH. Ang dami palang pangalan nito. May iba-iba siyang pangalan. For example, yung VGL ay pwedeng tawagin na VOFF, VOFFE, VG-OFF. Bali off siya. VEE, VEEG, and yung VGH naman ay mayroong VON or VON, mayroong VON, VONE, then meron ding VG-ON and VGG, at saka yung VDDG. So depende sa manufacturers ng T-con kung ano yung ginagamit nila na terms. But for discussion, yung BCC is the main supply of the T-con galing sa motherboard. So galing sa motherboard, papunta dito sa T-con board or top board yung supply niya. And usually, yung BCC ay 12 volts yun. Okay? Then, yung VGH, mataas yun. Okay? Mataas yun kasi siya yung nag-supply ng voltahe doon sa gates, sa ICs natin. So, most of the time, around 28 volts to siya. Then, yung VGL, baliktad yon sa VGH. Well, the VGH is used to turn on the transistors inside the gates, okay, sa ICs.
yung VGL naman ay nag-off. Kaya sa VGL, merong dyan initial na V off, okay? Voltage off yan. Because ang meaning ng VG8 is voltage high gate. Okay? A voltage gate high. Ang VGL naman is voltage gate low. Okay? So ganoon, yung VGL, yung voltahe niya is most of the time is negative siya, negative 5. So yung VGL, hindi ko yan nakita dito sa Ticon board. Okay? So titingnan natin, may nakita ako, nakapareho pala. Ito, close-up shot ng circuit board, ng top board. Nakikita natin, meron dito na VON, V-O-N-E or VON. Dito siya. Okay? Gamit tayo ng indicator. Okay? So, ito yung on. Okay? So, test point siya. Ito, ang test point siya. This is the test point. So, VON. Ito yung VGH. Okay? So, it should be high. Mataas ang dapat ang voltahe dito. At yung VGL naman, it's ito. Nakalagay dyan, VOFE. Okay? So, VOFFE. So, dito naman ang test points niya. And in most cases, itong VGL ay, ano to siya, negative 5, okay? Na voltahe. So, yan ang i-measure ko na kung ilang voltahe dyan. But I think I was able to measure the VON. Maliit lang siya. Yung BCC naman, marami akong nakikitang BCC dito. Okay? Ito, BCC to. And naka-indicate dito kung ano yung voltahe niya. That's 1 point something. Okay, dito test points. Ito naman, mayroon bang BCC iba dito. And this is the test point. Okay? Ito yung test point niya. Mayroong voltahe ito. Nakita ko to about 1.05 kung ano nakalagay dito. Ang galing dito sa motherboard, yung power supply papuntang Ticon board, top board, dadaan dito sa flex core dito. At dito lalabas, meron siyang 12 volts. So, yung 12 volts niya ay susukatin natin. Makikita natin dyan, meron siyang fuse. Itong parang letter N. Hindi to letter Z. Okay? This is fuse. So, 12 volts here. Kung hindi ito sira, hindi siya open, 12 volts din dito sa out niya. Okay? Para lang ma-determine natin na yung motherboard ay yung motherboard ay nag-supply ng kuryente dito sa top board or Ticon. Tingnan natin ang meter. 12 volts yan. Then, kabila naman, out niya, 12 volts din. Okay? So, meron siyang kuryente. Then, dito tayo sa ibang mga test points niya. Dito, may nakalagay na BCC. Okay? That's 1.8. Kung i-measure natin dyan, tingnan mo, 1.79 or 1.8 yung metro. Then, ito namang VADD, DATRA 3.3 to. Kumuna. 0.01 lang. Try natin. So, that's 1.81. That's VECC. Then, meron pa isa dito, BCC din, not BECC, BCC. Let's start 3.3, okay? Pero, puntahan natin yung VGL at saka VGH. So, i-measure natin yung VGL, ay yung VON. Tingnan mo, 0.27 lang ang VGL or VON. At saka ang, no, not VGL, ang VGH niya is ito lang, 0.27. At saka yung VGL niya, 0.12 rin. Ba't hindi siya negative? Dapat negative 5, okay? So, yun ang problema. Then, hindi natin masyado patagalin ang pag-on nito kasi wala siyang sink. Tinanggal natin yung metal cover dito na nagsuserve as sink niya. At saka, wala siyang thermal pad like this. Na mayroong thermal pad to.
ito, medyo mainit na. So hindi natin papatagalin. Off natin yan. So, i-measure natin yung VGH niya. Yung voltahe mula sa simula hanggang titingnan natin kung aabot pa siya talaga ng point or mataas ba o anong voltahe niya. Okay? So, i-on natin. Tingnan nyo 00. Observe natin. Okay, nakita, di ba yun? Medyo mataas siya, then bigla siyang nag-drop, okay? So, check natin. Hindi ako masyado na nakita yon. Rewind natin. So, na-review ko yung video. Umabot siya ng 27. Then, nag-drop siya agad. So, this symptom is similar to other symptoms na nakita ko sa mga video tutorials na ang solusyon ay either gumamit ng papel or gumamit ng blade. Okay? Nakatuwa, di ba? And then, naintindihan ko na kung bakit ito tinatawag na top board instead of T-con board. Pero para sa akin, T-con board pa rin ito. But tinawag na top board kasi kung yung regular na T-con board, makikita nyo, dalawa yung niya, flexible strips. Aside from dito galing sa motherboard, yung isang strip, merong dalawa para sa screen, left or right. But dito, naka-attach directly. Ito siya. This is the right side ng panel and also this is the left. Bakit ko alam na may left siya? Kasi may marka dito na left eh. Oh, ito, left. Okay? Yan, no? Kita nyo? May marka na left. Okay? So, this is left and this is right. And according doon sa isang technician na gumawa ng video tutorials, I think pangalan si Lidoy technician. Magaling yun. Okay? Medyo may pagka-teacher. Okay? Mag-discuss. At least maintindihan mo yung discussion niya. Usually, pag ganito problema, ang i-fix ang left side dito. So since we cannot use paper here kasi direkta nakakonect yung kanyang flexible na connectors sa board. So ang applicable dito is yung cutting. Kasi pag meron tong flexible board tulad nito, ang gagawin na lang is saksakan ng papel. So i-isolate, i-block yung isang gate. Okay, dito tayo sa connector sa panel niya, sa gates niya. Makikita natin dito, meron mga connectors dito. Ang mga connectors nito, yung label niya, ayan dito. Ito yung label niya. Then, sabi ng mga technicians sa kanilang video tutorials, pag ganito ang symptom, dapat i-isolate yung CKV1. Makita mo yung CKV1, ayan dito. Ito yung CKV1. Nasa itaas siya, so it refers to here, itong pangalawa. Okay? Yung label sa baba, ito, ay refers to these terminals na nasa baba din. Okay? So, itong CKB1, so itong second line, ito ang i-isolate natin. Kung papel sana ang gagamitin natin, mas madali. Okay? I-block lang doon sa may clip niya. Pero, since direkta ito nakakonect, ang board sa panel niya, so gagawin is, yung tinatawag na cutting. Ano ba yung cutting? Ipuputulin ang circuit. Okay? So here, this is the CKB1. Ang gagawin ay puputulin siya dito na junction. Ito, may dot dito. Connector to siya, connection. Puputulin siya para ma-isolate yung CKB1. Then, titingnan kung ayos ba yung panel. Test natin ulit. Okay, putol na. Wala ng connection. Test natin to, baka nadamay. Okay. Finally, nakita ko na yung problema. And na-restore na yung VG
H niya at saka yung VGL na negative volts. Nakita ko na rin at nabalik na rin siya. Pero ang nangyari, dito kasi ako nag-concentrate sa left side. Okay? Sa left side ng panel. So, ang dami ko ngang naputol dito na side. Ito na side. Dito. Dami ko na naputol dito. Pero wala pa rin. Then, I tried also checking dito sa gitna. Meron ditong mga capacitors. Akala ko shorted siya. So, tinanggal ko. Nahihirapan pa lang ako ibalik. Then, also, dito sa gitna, meron din akong kinat dito. Okay? Akala ko, yun din ang problema. Hindi pala. So finally, I discovered na aside from this, ito na top board, may dugtong pala to. Akala ko dito ang right side. Hindi pala. Sa kabila meron pa pala. Ito, ang board na to. Ang nangyari kasi, nakatabon to siya. Okay, dito. Then, ang Wi-Fi module na sa itaas. So, akala ko na yung board dito is not the board para sa panel. So, dito pala ang right side. So, nakita ko, ang right side andito pala. Yung kabilang mga CKB dito, andito sa dulo. At nag-continuity test ako, connected siya dito, ang dalawa. No? Then, ang ginawa ko na, pinutol ko yung CKB1 dito sa right side. Yun. Bumalik ang picture at saka yung mga voltahe. So, ipapakita ko sa inyo ngayon yung voltahe. So, I'll check the VGH here. Ito, may VO ng marka dito. Tingnan nyo, 00 pa yan. Then, i-turn on ko yung TV. You see? Umabot na siya ng 228. Okay, may voltahe na. Then, ang kanyang VGL dito, VOF ang nakasulat, VOF ang nakasulat dito, negative 12.4 na siya. Then, dito naman, sa input niya ng DC, may, EVDD na siya na 14 volts pa nga eh. Oh, meron na siyang 14 volts. Dati wala to eh. Dito, 3.6, 4.9, EDB, ito 14.0 yung EVDD niya. Then yung 12 volts input niya dito is 11.9. Okay lang yan. Then as usual dito meron siyang 1.8, tama to. Then dito is 3.3 to 3.3, tama, exactly 3.3. Then meron siya ditong 1 volts or 1.05 volts. Tingnan natin. 1.1, tama. So, kumpleto na. Dito naman ang HAVDD, tingnan natin. 7 volts. So, kumpleto na voltahe. Kaso lang, kung titingnan mo yung picture sa ilalim niya, ano na siya? Maganda naman ang napunod natin. You see, may sound? Tingnan nyo yung video. Kita ko. Ilalim to. You see, ang sentro yan may bars. Then dito sa kabila, may picture. So, putol-putol siya. Din doon naman sa right side niya. Okay, meron din siyang picture. Ito yun, picture yan. Okay, so gitna is bars. Kasi may mga pinutol ko dito. So ibalik ko muna ito lahat, yung mga pinutol ko, para makita ko yun ang kumpletong solusyon. So try lang muna ito. Binalik ko muna yung case, yung cover niya, para maayos ating mga patayo. Tingnan natin anong itsura ng picture niya. Okay, nag-on na siya. Yung TCL. May ano dito, may color green. May lines siya. Sign of degrading na to eh. Okay. Nag-boot na ang Android. Lead. 4 minutes gone in the fourth. So let's switch channels. Step back, jumper, way off. Doon tayo sa Use too much of the 24 seconds. digital. Be able to exit it as fast as possible.
inside the paint. Pero pagpunta naman dito sa LDU, they're the ones doing well inside. So CSP needs to find a way. How will they attack the defense of CSP? Good defense right there by Miguel Locson. Valdez also lost the rock. Meron lang siya dito sa itaas na green. First half shooting. Line siya, oh. May line siya dito. Parang may kulang siya. May kulang na LED na hindi siya umiilaw under the process. Pero sa baba, okay naman. Dito lang sa itaas. But nevertheless, it's back. Good looks on the outside. Talagang may green siya. May lines. Okay, lines to eh. Dito rin may lines. May mga lines siya. Parang merong areas na konsulta natin yung mga tutorial videos kasi sabi nila pag perfect yung picture once maputol yung CKV1 in one of the panels, then as is na yun. Kapag hindi masyado maganda yung picture, may problema, may mga lines, putulin na rin yung CKV-B1. Dito pinutol ko is CKV1 sa right side, kaya medyo right side na problema. Okay, try natin, putulin yun, then we'll see again. So ito na, pinutol ko na yung CKV-B1, yung sa left na marks din na white. Okay, shadow makita. Tinignan ko kanina, may picture na naman, so ibalik ko tong lahat ng cover para mapatayo ko ng maayos. Ayokong i-up to na walang case kasi baka masira pa yung panel. Sa pangkalusugan. Okay. Wow. Malungkot din to pag tinamaan ka nito eh. Sore eyes. Wala na yung simple, pero wala na yung ngayon ng sore eyes, abot na sa 10 estudyante dyan sa may West Central Elementary School. Wala na yung lines except sa itaas. Ito lang itaas. May linya sa isang dalawang lines. Ayon po sa Center for dalawang lines ito sa itaas. Sore eyes. Hindi ko na alam kung paano yan. At dulot po ng isang virus. Kabilang po sa mga sintomas nito, test mo na, try mo natin dyan. Pabiyaan natin until such time na kontento na ako. Ito yung explanation. Yung CKV or clock voltage represents the clock signal that drives the pixels on the panel. On the other hand, yung CKV-B is the reverse of the CKV. Sabi ng mga technicians, kambal tong dalawa. Again, sabi nila, usually yung lines sa panel na connected to CKV1 or CKV2, ang usually merong short or leak. Kung kaya yung VGH ay magda-drop from as high as 27 volts or 28 volts down to less than 1 volt. Hence, kailangan i-isolate o i-disconnect yung mga lines na yon sa panel from the T-con board. Advice ko sa iba, huwag niyong gayahin yung ginawa ko kung wala kayong formal training sa electronics. Kahit manood kayo sa dami ng mga tutorial videos, but that's not enough para kumpunihin nyo yung sirang flat TV nyo sa bahay. Napakahirap na gawin ito kasi lalo na kung di na maganda yung maayos yung paningin nyo dahil sa maliliit na mga printed circuit board at saka yung cutting and resoldering those cut printed circuit is very tedious. Mahirap talaga, sabihin ko na lang. Kung meron kayong experience tulad ng ginawa ko, paki-share dito sa comment section at paki-subscribe na rin sa aking channel. Salamat, ako si Jun Tariman. Hi-tech, bye!